sit, walk, and stand. Ang title and topic natin today is Living with Hope. Subtitle natin, Knowing What God Has Already Given Us. Ang main text natin ay nasa Ephesians chapter 1, verse 15 to 19. So, lang po. Sabi dito, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol, saglit, tama ba yung binabasa ko? Tama. Tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at sa inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Sulat ito ni Pablo sa mga taga-Efeso. Hindi ko kinakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang maluwalhating Ama, na napagkalooban niya kayo ng spirito ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya at dakilang kapangyarihan ding iyon. Hanggang 19. Okay. So, ang ating main idea, hope grows when we see our identity and future through God's perspective rather than our circumstances. In Tagalog, lumalago ang pag-asa kapag nakikita natin ang ating pagkakakilanlan at kinabukasan mula sa pananaw ng Diyos sa halip sa ating mga kalagayan. Tayo po yung manalangin muna. Ama namin sa langit, ngayong umagang ito, humihingi kami ng tulong ng iyong banal na Espiritu Santo sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Na patuloy niyo kaming kausapin, patuloy kayong mangusap sa aming puso at aming isip. At hayaan niyo, Diyos, na patuloy naming maunawaan, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyong banal na Espiritu Santo, sa inyong presensya sa lugar nito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, Ama kami dumadalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. So, minsan, di sa naisip nyo na ba na ano pagkakaiba ng pananampalataya sa pag-asa? Anong pagkakaiba ng faith sa hope? Dumating na encounter nyo na ba yun? Napatigil kayo na, teka muna, ano nga ba yung hope? Ano yung faith? Pag ba yung faith nagiging hope? O yung hope nagiging faith? Ang sabi ng Bible, walang makakalapit sa Diyos without faith, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos. Kailangan nananampalataya muna tayo na may Diyos. Sige, bago nating halungkatin yung hope, kasi baka magkaroon tayo ng confusion mamaya, ano ba yung pinag-uusapan natin? Faith ba yan o hope? Sa Bible, mayroong promise ng Diyos. Pag binasa niyo yung Hebrews chapter 13 verse 5, sabi niya doon, He will never leave you nor forsake you. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang faith, naniniwala ka sa pangako ng Diyos nung panahon na yon, tinanggap mo. Amen? Ang hope, because God is faithful, I confidently expect His promise or His presence and faithfulness in whatever lies ahead. Ibig sabihin, yung hope nandun sa future. Yung faith nandito ka ngayon. Lord, pagagalingin mo ako, I have faith. Pero kung di ka pinagaling ngayon, meron ka pa ring hope na darating ang panahon, yung kagalingan ibibigay sa iyo ng Diyos. Parang si Abraham, nangako ang Diyos sa kanya.
Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Naniwala si Abraham because of faith. Pero hindi dumating agad. Nandun yung hope nag-sustain sa kanya. Amen ba? Maliwanag na ba yung hope and faith? Yung mahilig mag-workout. Dalawang klaseng muscle ang meron sa katawan ng tao. Skeletal muscle na tinatawag natin dito kasi may muscle of the heart. Skeletal muscle, dalawang klase. Meron tinatawag na fast twitch muscle fiber and slow twitch muscle fiber. Medyo magiging technical tayo ng konti. Yung fast twitch, yan yung ginagamit ng mga power lifter. Na pagbubuhat sila ng 350 pounds ng bench press, yung isang buhat, fast twitch muscle fiber ang ginagamit doon. Pero hindi sila makakabuhat ng marami kasi yung fast twitch, biglaan lang yun. Meron tinatawag na slow twitch muscle fiber. Yan yung nagsusustain naman sa'yo na kahit ilang repetition, kaya mo. Pero not same weight. Siguro, yung 350 mo, magiging 100, kaya mong 100 repetition because of the slow twitch muscle fiber. The same thing do sa faith and hope. Yung faith mo, yun yung magbibigay sa iyo ng stand, maniwala sa sinasabi ng Diyos right away. Nung sinabi ng Diyos yung promise niya. Pero yun yung hope, yun yung magsusustain sa iyo na maniniwala sa Diyos, sa promises niya, dahil faithful ang Diyos, habang hinihintay mo dumating yung pagkakataon na ang pangako ng Diyos ay matupad. Amen ba? So, malinaw na si faith and hope. So, magkapatid yan. Si faith, saka si hope. Dapat mauna mo na si faith and then magkakaroon ka ng hope. And, ang pag-uusapan natin ngayon is about hope. Many people without hope because they focus only on what they can see. Madalas, yung sitwasyon na nakikita natin, doon na lamang tayo nakatingin. Hindi natin tinitignan yung mga bagay beyond doon sa circumstances that we're facing or just the trials and testing na kinakaharap natin. They measure life by present circumstances, disappointments, and uncertainty. Marami tayong tinitignan natin ang buhay doon sa wala na akong pag-asa. Tapos na ako, hanggang dito na lang ako. Kasi doon sa sitwasyon mo ngayon. Disappointment, nagawa ko na to eh. Pinagagawa na naman ulit the Lord. Hindi ko na pwedeng gawin to. Alam ko na ang mangyayari. Amen? Hindi ka na makakilos. Dahil this is disappointment na na-experience mo before. Uncertainties. Ibig sabihin, hindi mo alam ang susunod. Kung hindi mo alam ang susunod na pangyayari, kanino mo pagkakatiwala yung susunod na pangyayari sa buhay mo? Sa sarili mo pa rin ba? That's the time na papasok si faith and hope natin sa Diyos. Hindi mo na nga alam ang susunod eh. Aalalahanin mo pa ba? Yung pag-aalala mo ba may mangyayari, makaka-apekto ba yan sa mga mangyayari sa susunod na araw? Malamang maka-apekto dahil sa susunod na araw, hindi ka na makagalaw dahil ikaw na stroke na, kakaisip ng mga bagay na hindi naman talaga mangyayari dahil ibinigay mo na kasi sa Diyos. Amen? Ano pa? But Paul reminds the believers that hope is not wishful thinking. It is a confident expectation based on God's promises. In Tagalog, ngunit pinaalala ni Pablo na ang mananampalataya na ang pag-asa ay hindi lamang basta paghahangad. Yung pag-asa natin, hindi lang basta paghahangad ng gusto mo. Paghahangad ng ipinramis ng Diyos sa atin. Kundi confident tayo sa in-expect natin sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay ng promise. Point number 1, hope begins with knowing Christ more. Yung kanta natin kanina, you are God alone.
through the good times and bad. Hindi nagbabago ang Diyos, hindi nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos pag nakakaranas tayo ng mga bagay o mga sitwasyon na mahirap. Amen ba? Nagbabago yung paningin mo sa Diyos, pero hindi nagbabago ang Diyos. Amen? Doon nagkakaproblema tayo madalas. Kung hindi natin kilala ang Diyos sa buhay natin, every time nahaharap tayo sa sitwasyon na mahirap, naiiba ang pananaw natin sa pagiging Diyos ng Diyos. In Ephesians chapter 1, verse 15 to 17, sabi diyan, I keep asking that God of our Lord Jesus Christ may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Gusto mong malaman, makaunawa kung ano ang Diyos, ang kailangan mo ay Espiritu ng Diyos. The spirit of wisdom and revelation. Paul first praises the believers because of their faith in the Lord Jesus, love for God's people, yet even mature believers need to grow. Kailangan natin, hindi ka dapat, as believer, hindi dapat tayo nagtumitigil sa paglago. Kaya napapansin nyo, hindi natatapos ang pagsubok sa buhay. Amen ba? Kasi meron gustong i-achieve ang Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, ang main goal ng Diyos sa bawat Kristiyano ay to be like Jesus. Hindi matapos-tapos. Minsan, akala mo, ikaw na may daladala ng lahat ng problema sa mundo. Hindi matapos-tapos. And I tell you something, brothers and sisters, today, 2021, 2020, Sister Aleli na-diagnose siya ng chronic kidney disease. And kala ko, simple chronic kidney disease. Nag-fail si kidney, so what? Sabi ko, nag-fail si kidney. And the moment na nakita yung problem, ang hatol agad is dialysis. That time, napako yung pa ako sa semento. Hindi ako magalaw because of the bad news ng tinanggap ko. At even yung suot ko, damit nung tanda-tanda ko. Pag nakikita ko yung sa aparador ko, ito yung damit na suot ko nung tinanggap ko yung masamang balita na magdadialysis na yung wife ko. And after that, hinayaan muna namin lumipas, COVID time, 2021, nahirapan na siyang umihi. May pain na, may dugo na sa pag-ihi niya. Hindi lang dugo basta, buong dugo. Na-diagnose na siya ng nag-prepare na kami for her preparation sa dialysis. Sa routine check-up, laboratory test, nakita na meron siyang cancer sa kidney. And then hatol sa kanya, remove the kidney and you're cancer-free. Ginawa namin yung 2021. And then after that, 2022, yung operation niya dito para magkaroon siya ng fistula, para dito natutusok, hindi na sa leeg manggagaling. 2022. Nag-fail. Palpak. Another operation. Naglagay ng graft. That's 2022. Lumipas ang 2 taon, 2024. I think 24, 25 pala. 2025, 3 taon ang lumipas, na-diagnose naman siya ng gallstone. Yung stone niya, ganito kalaki. Hindi isa-isa, isang buo, nakabara na. Hindi simpleng gallstone. Maraming ginawa pa, sinilip kung ano-ano. To the point na 2 beses kaming na-confine sa hospital. Nakaraos that time. Ngayon, 2026, yung simpleng pagbaba ng calcium, uncontrolled na calcium sa katawan niya,
causing yung nagkaka-problem na sa thyroid and parathyroid. Yung simpleng operasyon na iniisip, sa loob ng ilang araw, ilang linggo na mga check-up and test, lumabas na meron siyang another cancer, thyroid. Sa dami ng dagok, mga kapatid, that's the time nung natanggap ko yung balita. Bumibili ako ng gamot niya. Nagbabayad ako ng gamot. Tumutuloy yung luha ko. Hindi ko alam dahilan. Siguro, iniisip nga nung nasa Mercury, si Sir naiyak ata dahil ang dami na pinabayaran. Pero sanay na ako dun eh. Pero hindi ko mapigilan, mga kapatid, that time. Parang may nakabarang bagay sa lalamunan ko. Sabi ko, Lord, anong nangyayari? That time, hindi ko maunawaan pa. Hindi ko ako na-question ng Diyos. But I have faith in God. And I have hope in God. That this situation, gagamitin muli ng Diyos to glorify His name. Tinitignan ko yung mga bagay beyond doon sa mangyayari. Siya pa ng panibagong nakakalungkot na dagok ng buhay. Kahapon, no Friday, nag-emergency leave ako sa work para kausapin yung mga doktor niya. And sinabi sa kanya ng doktor, 3 tatanggalin sa neck mo. Thyroid, parathyroid, and lymph nodes. Hindi kwintas ang marangan malalagay sa leg mo, kundi apron. From here, here, yung cut. Nung kinukwento ng doktor, hindi ako makakibo. Ano yun? And sabi ng doktor, 10 hours of operation ang pinag-uusapan natin. Sinabi rin ng doktor, yung mga possible complications. Possible, baka may matamaang nerve, magkaroon ng paralysis somewhere sa neck, kung ano man sinusuplayan ng nerve. Possible, pagtanggal na parathyroid glands, sudden drop ng calcium, pwedeng maapektuhan yung buong system niya, especially yung puso niya. Ini-imagine ko yung surgery. Kasi nagsusurgery din kami. Sabi ko yung paralysis, I don't think na pwedeng maging complication yon. Mangyayari lang yon kung hindi mo alam yung ginagawa mo at hindi ka masyadong maingat sa surgery mo. Nasa hand ng mga doktor yon, sakasakali. Pero yung other system, na mag-shutdown, magkakaproblema, hindi nila kontrolado yon. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Hindi ako makapagtanong. Tinatanong ko ng doktor, Pas. Sir, Sister Aleli, ano pang tanong mo? Hindi ako makapagtanong. Kasi the more na dumadami yung information, the more na dumadami yung mga bagay na sumisiksik sa isip ko at yung sinasabi ng doktor, the more yung faith ko pababa ng pababa dahil na magnify yung problema sa akin isip. Sabi ko, hindi ako patatalo sa nasabi ng doktor dahil mas naniniwala ako sa sinasabi ng Diyos. Amen? Marami sa atin, maraming struggles, di ba? Pero, ang tanong, gaano mo kakilala ang Diyos? Malaking bagay yung kinikilos mo kung paano mo nakilala ang Diyos sa buhay mo. Amen? The truth is, Christian maturity is not merely gaining
more information. It is growing in the deeper relationship with Christ. Kaya mapapansin mo, kahit anong gawin mong basa ng Bible, siniksik mo lahat sa isip mo, lahat ng komentary, kabisado mo na. If you don't have a personal and intimate relationship with God, kulang yung pananampalataya mo sa Diyos. Head knowledge lang meron tayo. Application, hope increases as our knowledge of Christ increases. Sino ba yung nangako? Amen? Parati natin sinasabi, may mga bagay, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Pero may isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang magkasala. May isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang magsinungaling. Isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang sumira sa kanyang mga pangako sa atin. Dahil hindi yun ang karakter ng Diyos. Amen? Number 2. Hindi pa pala tapos yung application ko, nakalagay doon. Better to know, the better we know Him, the more we trust Him. Amen? Number 2. Hope comes when the eyes of our hearts are open. I pray that the eyes of our hearts may be enlightened. Paul speaks about spiritual vision, parang unified vision. People may have healthy physical eyesight yet remain spiritually blind. God desires believers to see spiritual realities. The heart in the scripture, the heart represents our understanding. Pag sinabi ng scripture, yung heart, ibig sabihin yan yung pagkakaunawa mo. Our heart, ibig sabihin yung desire mo. Our heart means yung kalooban, yung gusto mo, yung will mo. God opens our heart so that we can understand His truth. Yung understanding natin, yung desire natin, yung will natin, pag pinasok ng Diyos yan, ng salita ng Diyos, we will understand the truth. Maraming ngayon sinasabi, di ba? Obviously, maraming ginagamit yung sinabi ni John, you will know the truth and the truth will set you free. Ginuquote yan, marami. Ang sinasabi ng iba, sa media, sinasabi nila iba doon, ang truth is katotohanan ng pagbabalita. Pero ang totoo, kung konteksto pag-uusapan natin sa nanggaling yon, the truth is our Lord Jesus Christ. If you know the truth will set you free. Amen? So, etong sinasabi natin dito na ang Diyos, God opens our hearts so that we can understand His truth. Pakikialaman niya yung lahat yan. Yung understanding mo, pakikialaman niya yan. Amen? Babaliin niya yung alam mo. Kasi hindi mo kailangan ng head knowledge para maranasan mo ang Diyos. Kasi pag yung head knowledge ang ginamit natin, hindi ka na maniniwalang may Diyos. Kasi tatanungin ng isip mo nakita mo ba ang Diyos? Hindi. Sabihin sa'yo ng isip mo, lahat ng hindi nakikita, hindi nag-exist. Hindi yung totoo. Yung hangin, nakita mo ba? Hindi. Pero naniniwala ka kasi nararanasan mo siya. Yung utak ba nung katabi mo, nakita mo ba? Kung hindi mo nakikita, ibig bang sabihin walang utak yung katabi mo? Di ba? So, kailangan pakialaman ng Diyos yan. Application. Pray not only for change circumstances, but pray for enlightened hearts. Madalas, hindi importante, ang prayer natin, madalas, Lord, tanggalin niyo ako sa sitwasyon na to. Amen? Yung mga disciples, yung na-experience nila yung bagyo, nakasama nila ang Panginoon.
Anong gusto niya mangyari? Huminto yung bagyo. Natutulog si Lord, ginising. Sabi ni Lord, asan ang pananampalataya nyo? Ano ibig sabihin ni Lord? Pwede niyong patigilin yung bagyo? Hindi. Ay ibig sabihin ni Lord, kung kasama mo siya, enough na yon. Kahit anong bagyo harapin mo, hindi kita alisin doon. Ang importante, kasama mo ako. And that's faith. That's hope. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hanggang ngayon ba wala kayong pananampalataya? Hindi pagtigil ng bagyo sa buhay mo ang solusyon. Ang solusyon, ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Number 3, hope is rooted in God's calling. Ephesians chapter 1 verse 18 says, that you may know the hope to which He has called you. Our hope comes from God's calling. Yung tinawag ka ng Diyos to do something for Him, tinawag ka ng Diyos for the special mission para sa Diyos, siya ang bahala sa iyo. Hindi magkukulang ang Diyos sa iyo to supply all your needs. Dahil siya ang tumawag sa iyo sa gawaing ito. This hope includes salvation, eternal life, Christ's return, resurrection, complete redemption, eternal fellowship with God. So ito yung hope na meron tayo. Ito yung mga pinaghihintay natin. Pwede nyo pandagdagan yan kung may naisip pa kayo. Biblical hope is not uncertain optimism. Pag sinabi natin uncertain optimism, parang walang basihan. Diba? Walang basihan na pag-asa. Pag sinabi optimism, alam mo na mayroong mangyayaring maganda sa kabila nung nangyayaring masama sa iyo ngayon. So, ibig sabihin, kung biblical optimism ang pag-uusapan, o biblical hope pala, hindi ito uncertain. Sigurado ito kasi dahil may nagsalitang Diyos na banal at tapat at nagmamahal sa atin. Amen? Ang Diyos ay hindi tao para hindi tumupad sa kanyang pangako. Lahat ng pangako ng Diyos sa atin, tinutupad niya. Sino dito ang nakaranas ng hindi tinupad ng Diyos yung pangako niya? Yung hindi pa tinutupad ng Diyos yung pangako niya sa iyo. Marami sa atin, di ba? At doon papasok yung hope. Amen? Application, your future is secure because God's calling is secure. May panawagan ng Diyos. Marami sa atin kina-question ng Diyos madalas. After all this time, Lord, nagpe-pray ako, nagde-devotion ako, nagbabasa ako ng Bible, nagsishare ako ng gospel, nagsiserve ako sa inyo. After all this time, ganito pa rin yung nangyayari sa akin? Kailan ito titigil? Kapatid, I have good news for you. Sabi sa application natin, your future is secure because God's calling is secure. Maaaring hindi mo maunawaan ang sitwasyon mo ngayon. Maaaring malabo. Pero ang Diyos, malinaw na malinaw ang katapusan ng sitwasyon mo ngayon. Amen? Ang ending niyan, papuri at kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Number 4, hope is sustained by God's great power. Kapangyarihan ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Unchangeable, ano pa yun siya? Unshakable, unstoppable. Unshakable, unstoppable. Pag biglasong gawin ng Diyos sa buhay mo, walang sino man makapipigil niyan. His incomparably great power for us who believe. Ang sabi ni Paul sa Ephesians 1:19. Paul ends with power.
The same power, sabi ng Ephesians chapter 1, 12 to 23, nasasagasaan ko yung ibang part ng preaching. Patawarin niyo ako sa may topic nito. Meron topic nito, Pas, di ba? The same power that raised Jesus from the dead is now at work in believers. So yung kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoon is the same power that we have. Pero gamitin mo yan. Hindi yan binigay ni Lord sa iyo para bumuhay ka ng bumuhay ng patay. Hindi po yung mangyayari. May ibang reason si Lord bakit niya binigay sa iyo yan. God's power, ano mga meron sa God's power? God's power saves sinners. Hindi tayo ang nagsisave sa sinners. Maganda yung sinabi ng isang pastor eh. Sabi ng isang pastor, may nagtanong daw sa kanya, bakit hindi niya ma-invite yung mga kakilala niya sa church, ayaw sumama sa kanya? Anong gagawin ko? Ano sabi ng pastor? Nakita niya na yan? Sabi ng pastor, stop inviting. Naguluhan yung sinabi niya. Bakit? Stop inviting. Kaya ka nga, sabi niya, kailangan mong mabuhay na ayon sa salita ng Diyos. Pag nakita nila, bubunga ka. Pag nakita nila nagbabago ang buhay mo, hindi mo sila kailangan hilahin sa church. Sila mismo lalapit sa church. Amen? Remember si diba? Si Erica? Nung magbabible study na tayo nila guest nila Chay. Anong sabi niya? Parang, saan kaya nagpupunta to ng mga to? Na-curious siya eh. Bigla na lang dumating, sumama si Erica. Erica, hi. Nasa na siya? Nasa Australia na ulit. Bakit? May nakita sa dalawa eh. Di ba? Kay Mike, kay Chay, kay Guess, kay Mike, at kay Linda. May nakita si Erica na something na parang may kakaiba. Same sa atin. Yung kapangyarihan ng Diyos, pag at work sa atin, magsasave yan ng sinners. Yung sitwasyon mo na tingin mo hindi maganda, gagamitin niya ni Lord to save sinners. Changes hearts. Ang Diyos lang ang kaya magbago ng puso ng tao. Amen? Huwag mong pilitin. Mag-aaway kayo ng katabi mo. Mag-aaway kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Mag-aaway kayo ng asawa mo pag pinilit mo yan. Hayaan mo ang Diyos ang magbago sa kanya. Amen? Give strength. Gusto mo ng kalakasan, ang Diyos ang magbibigay sa inyo. Sustains believers. Enables obedience. Guarantees final victory. Paul preparing his reader for the truth revealed. Ano yung truth? Dahil nakaupo tayo, kasama ni Kristo, meron tayong pag-asa nang gagaling sa pangako ng Diyos. Ano dapat natin gawin? Practical application natin. Pray for spiritual understanding. Ask God to open your eyes to the riches you already have in Christ. Meron di ba? Meron kang kayamanan nasa kay Kristo. Kailangan mo lang buksan yung mata mo kung paano mo gagamitin yan. Live with confident hope. Your future determines by God's promise, not today's difficulties. Again, your future determines by God's promise, not by today's difficulties. In Tagalog, yung future, paano ba? Kinabukasan ay nakadepende sa pangako ng Diyos, hindi dun sa mga bagay na kahirapan na hinaharap mo. Amen? So, sa dating ng mga ganitong mga pagsubok, focus mo on the promise of God, promises of God. Remember your inheritance. Do not define yourself by earthly possession or achievements. Amen? And number 4, depend on God's power. Face each challenge
trusting the power that raised Jesus Christ from the dead. Ganon kapangyarihan ang Diyos. Hindi lang yun. Bago pa buhayin ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, kinreate niya ang mundo sa pamamagitan lamang ng salita. Believe God. Amen? Kung may high-tech na tayo o high-tech na tayo ngayon sa mundo, maniwala kayo mga kapatid, hindi pa natin nakikita gaano ka-high-tech si Lord. Nung kinreate pa lang niya ang mundo, hindi pa uso ang cellphone, uso na sa kanya yung voice command. Diba? Let there be light. Bumukas ang ilaw. Hindi kailangan ng internet. Ganun ka-high-tech ang Diyos. Diba? Minsan, kinocompare natin ng Pilipinas, Sa other Asian country, maiisip mo, ang Pilipinas is behind by 10 years o 15 years sa ibang Asian country na kasama, kapitbahay natin. Wow, sasabihin natin, napakalayo. Pero imaginein mo, yung technology na meron ng Diyos, hindi lang 10, 15 years ang pagitan nun. Amen. Eternity. Yung mga technology na hindi pa naisip ng tao, meron na ang Diyos. Yung technology na sinasabi ng Bible, ang sinasabi ng tao, possible later on, yung pagiging teleport, mangyayari. Matagal nang ginagawa ng Diyos. Amen? Si Abraham pa lang, yung angel na sinasabi, si Jesus Christ, sinasabi ng ibang scholar, si Jesus Christ yun, nagte-teleport na siya. Hindi pa alam ng tao paano gagawin, pero ginagawa na ng Diyos. Later on, malalaman ng tao kung hindi pa darating si Lord. Amen? In conclusion, Paul's prayer is not simply for the Ephesians to know the more facts. He longs for them to see the greatness of what God has already done for them in Christ. When the eyes of our hearts are opened, we discover that our life is anchored in hope, enriched by the eternal inheritance, and empowered by God's resurrection power. As those who are seated with Christ, we can face the future with confidence. Kung naranasan mo, kung alam mo talaga ikaw ay seated with Christ, may confident ka, harapin yung future. May kanta niyang di ba? Because He lives. Yan. Oo. I can face tomorrow. Because He lives. Yan. Kayo naman. And because I know, He holds the future. Sunod doon. And life is worth a living just because He lives. Yung palang kantang yun, alam mo, every year, bago magpalit ang taon, yun ang kantang naalala ko. Diba? Every year, New Year, yung iba sa atin, kung isipin mo, dapat matakot ka. Kung i-magnify mo yung problema, di ba? Kung i-magnify mo yung mga bagay-bagay sa mundo, excited ka dumating ang bukas. Pero kung ine-negative mo yung past, alam mo ba yung bukas sa darating, minus siya sa buhay mo? Kung ine-negative mo, nabawasan na naman ako isang araw. Ayaw mo nang dumating ang bukas. Bakit? Nababawasan ka ng isang araw sa buhay mo. Kung negatibo ka. Amen? And because He lives, yung future gustong-gusto mo nang makita. Wala kang pakialam sa mangyayari sa'yo dahil alam mo, secure yung future mo because He lives. Because loves you. Because God loves you. Because His promise is true. Amen? Ano pa? Tapusin na natin. We are not waiting to see if God is faithful. He already has been. Our hope rests in His calling, our inheritance secure in His grace, and His power
is at work in us today. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Because I am seated with Christ, I live with confident hope, knowing that God's calling, God's inheritance, and God's power is already mine in Him. Amen? Yun yung napakalaking pribilehiyo na meron tayo. Kung i-recognize natin that we are seated in Christ, lahat ng hope, lahat ng promises ni God, mangyayari at mangyayari sa buhay mo dahil tapat yung nangako sa atin. Tayo manalangin. Ama namin sa langit, ngayong umagang ito kami nagpapasalamat dahil sa inyong mga promises sa amin. That we can face tomorrow.